Sa wakas, lumiwanag na rin mga kailan tayo na't makapaglaro ulit sa garden. Matagal-tagal din ang inantay ko bago lumiwanag kasi akalain mo 10:30 ng gabi ako nagising. Dahil nga pang night shift ako kaya naman, ayun, nagising ako ng 10:30 kahit day off ko. Natural lang na yon, yung oras na yun ako magkakape tapos maliligo. Tapos syempre nanood na din ako ng documentary. Syempre ang pinaka number 1 na gusto kong panoorin na documentary is yung ginagawa ni Cara David. At ang sumunod naman doon si Atom Araulo. Tama ba yung pagbigkas ko or mali? Basta. Tapos yun lang naman yung ginawa ko habang hindi pa lumiliwanag sa labas. Ayun, nanood ako ng documentary. Nakailang documentary yata ako napanood bago ako nakalabas. At alam mo ba Kailian, syempre inantay ko. Alas 7 na, maliwanag na yung asawa ko. Hindi pa nagigising pero okay lang kasi wala naman siyang pasok. Hinayaan ko nga lang siya na matulog. Nagising siya alas 8 na. Abay, ang dami ko nang nagawa dito sa labas Kailian. Bihira kasi nagumising yung asawa ko ng late na ganon. Lagi siyang nagigising na uuna palagi siya sa akin kahit day off namin. Ping day off ko kasi nagigising ako ng hating gabi tapos bumabalik ako sa pagtulog ng mga alas 4, alas 5 ganon. Tapos ngayon ay hindi na ako nakabalik kasi nga natulog ba naman ako ng 10:30 ng umaga, pagising ko 10:30 na pala ng gabi mga Kailian. Pagkagising ko nga, ilang minuto lang, yung asawa ko naman ang natulog, edi ako na yung gising. O shit, sinimulan ko na nga magpainit ng tubig, nagkape na ako, naligo, at nagantay ako na lumiwanag talaga, nanood ako ng mga ilang documentary. Dahil nakasampung documentary ata ako, kaya naman eto'y maliwanag na, alas 7 na lumabas na ako, kailangan ko na talagang lumabas bago pa ako mabore. At ito nga't nakapagtanim na nga ako ng okra, 3 linya, syempre, diniligan ko nung nakapaglinya ako, tapos tinanim ko yung okra, diniligan ko ulit kasi mahirap talaga pumasok at mag-absorb yung tubig dahil sa uri ng aming lupa. 2 days ago, ang dami kong nakuha na talbos ng kamote mga Kailian. Naulanan sila, kaya naman kumuha ulit ako ng panibago, ilalagay ko na naman sa ref yan. Madalas na kasi silang nauulanan mga Kailian, kaya naman kailangan ko nang tanggalin yung mga lumang tangkay niya para magkaroon ng panibago, parang sa malunggay ko lang. Ganon din kasi ang ginagawa ko sa mga kamote ko mga Kailian, yung tinatanggalan ko sila ng mga lulumahing tangkay na. Para naman magkaroon sila ng panibago, tapos syempre yung talbos niya masarap-sarap at bago-bago din. Kaya naman ay ito, kinuha ko lahat ng bago at yung mga baby pa, pero yung magulang na medyo tumigas na hindi ko na talaga sila kinuha. Bali, 2 klase kasi itong kamote na aking tinanim dito mga Kailian. Andito yung purple na gustong-gusto ko, tapos isa yaman yung puti. Yan lang yung tinatalbusan ko. Eto na nga, dadamuhan ko lang talaga ng onti mga Kailian kasi hindi naman masyadong madamo. Tapos yung mga dahon na nagbabrown na dyan, hayaan ko na lang sila. Hindi ko na kukunin at ilalagay sa aming trash can. Dahil mga dahon lang din naman ng mga kamote yan, magiging pataba rin yan ng kamote balang araw pag na-decompose. Kaya ito na nga't kinuha ko na yung tinidor ng lupa. Kung may tinidor sa bunganga, meron din sa lupa. Kaya naman ito yung kalamansi ko mga Kailian, lumaking-lumaki na nga siya. Maganda na rin yung takbo ng aking kalamansi. Tapos ito nga't hinukay-hukay ko mga Kailian. Napag-aralan ko na mas maganda pala talaga itanim ang kamote na hindi lang kadalasan kasi pag nagtatanim ako, yung tangka, hindi pahiga ang ginagawa ko, yung isang dulo lang ang nilalagay ko sa lupa, tapos napanood ko na mas maganda pala talaga pag yung tangkay pala ipahiga mo din, na parang sa ano din ng linya mo, maganda pala pag ganun mga Kailian, kasi na-try ko one time, ang dami talagang mga nakuha ko na kamote. Nakikita nyo siguro yun yung napapanood nyo sa sa mga video ng mga nagtatanim doon sa mga Chinese ba yun o Japanese, ang ganda ng pagkatanim nila, pahiga talaga. Yung kasi sa amin, yung iisang dulo lang ang ilalagay mo sa lupa. Yung sa kanila, pahiga talaga. Tapos syempre, mas may tendency yun na magkaroon ng maraming tutubuan ng laman, di ba? Di may napulot akong tips, ginawa ko yun sa mga tanim kong kamote. Aba, ang dami kong kamote na nahukay. Kaya naman simula nun, kahit 5 tangkay lang tinatanim ko, ang dami ko nang nakukuhang mga laman ng kamote. At para hindi naman masayang yung talong ko, kahit may talong pa ako dun sa ref na nabalatan ko na't naihaw na, itotorta ko na lang. Abay, marami na naman akong talong, kaya naman pinitas ko na ulit bago pa kasi sila masinaga ng araw at matagal nang maulanan. Ayan, at fresh from the farm. Thank you, Lord.